Si Jingo Estrada mga kabunyog, ayan, mukhang nalalapit na. Mukhang nalalapit na ang araw ng pagkukulong dito kay Jingo Estrada. Sasamahan niya na ang best friend niyang si Bong Revilla. Bakit? Ngayong araw lang, lumabas yung balita na may resolusyon na ang Department of Justice. Tungkol dun to sa kasong plunder eh. Non-bailable offense ito, non-bailable crime, mga kabunyog. Ayan o, sa News 5. Estrada, Bunuan, iba pa, nirekomendang kasuhan dahil sa flood control mess. O yan ha. Ayan mga kabunyog ha. O, yan yung ano ngayon. O, yan yung mainit na balita ngayon. Napasabay doon sa mga kudita-kudita doon sana sa Senado. Estrada, Bunuan, iba pa, nirekomendang kasuhan dahil sa flood control mess. O, mabigat yan mga kabunyog kasi non-bailable yan. Non-bailable yan. O, ano na ito? Naglabas na ng resolution ng DOJ, pinasa na sa ombudsman. So, ibig sabihin, magpa-file na ang ombudsman nito, mga kabunyog, mga kababayan. Patay si ano dito, Jingo Estrada. Actually, tinanong si Jingo Estrada, sabi niya no comment. No comment daw. I'll talk first to my lawyers. Ano talaga? Nabigla na naman ito si Cayetano, ay si Jingo Estrada. Ngayon lang yan, lumabas balitang yan eh. So, kapag i-final na ng ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan, maglalabas na kaagad yan ng warrant of arrest. O di ano na siya dyan, makukulong na itong si Jingo Estrada. Bawas na naman ito doon kay Cayetanong supporters. O di ba? 13 yung supporters ni Cayetano, 13 sila. Tapos tumago na si Bato, tumakas na si Bato, di 12 na lang. O ito ngayon, si Jinggoy, pag naaresto ito. Pag naaresto ito, kaya nakakaramdam na ng si Jingo Estrada. Tinanong na eh. Tinanong na ng media, wala nang masabi. Sabi niya, no comment. Kasi ano na yan eh, seryoso na yan. Ganon din itong si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Hindi na siya makakasunod dun sa asawa niya na nagpapagamot sa US. Kasi mayroon na sa kanyang precautionary whole departure order. O, ano yan? Hayaan nyo, susunod na rin dyan si Joel Villanueva. Pero ang malinaw dito, mga kabunyog, hindi na pwedeng hindi aksyonan ito ng ombudsman. Kasi recommendation na ito ng DOJ. Nagsagawa na ang Department of Justice ng preliminary investigation. Kaya ito, tungkol ito doon sa anomalya pa rin sa Bulacan, yung mga ghost projects doon sa Bulacan, yan, ito yun. Ang kaso ni ay plunder. Kaya ganun din itong si Manny Bunuan. Ano sila ngayon? Nahaharap sila sa mabigat na kaso. Ano na yan? Ngayon, malamang ngayon lang yan. Baka ngayong May na yan gawin kasi matagal nang nangako si Ombudsman Buying eh. Sana daw kasuhan si Joel Islord. Hindi, susunod na yan. Susunod na yan mga kabunyog. Ang problema, napaka-importante ngayon para kay Cayetano, napaka-importante sa kanya ngayon ang mga nandyan yung kanyang mga kakampi. Siyempre, si Bato de la Rosa nagtatago na, bawas na yun sa kanya. Dati na siyang may 13, bumuto lang si Bato de la Rosa, kinaumagahan, nagkagulo na, anong gabi na, nagkagulo, tapos tumakas na. Pero ano pa rin yan, hahabulin pa rin siya niya ng batas. Lalo na, ito mga kabunyog, mabigat na itong ito. So, unti-unti yung mga kakampi ni Cayetano, inaaresto na. Si Bato nagtatago na, si Bunuan, na ito, signal na ito eh. Ano po ito? Hindi ko po ito gawa-gawa lang na balita. Ayan sa News 5 po yan. Ayan yan ang logo ng News 5 sa baba. Estrada, Bunuan, iba pa, inirekomendang kasuhan dahil sa flood control mess. Ayun na yan produkto na yan ng preliminary investigation. Kaya ito mga kabunyog, matindi. Siguro naiisip na ni Jinggoy, mauulit yata ang nangyari sa amin noon ni Bong Revilla. Si Bong Revilla naman, siguro natutuwa siya, ay salamat, nandito na si Jinggoy. Ano na yan mga kabunyog? Hindi na ito mapipigilan. Kasi si Ombudsman Boying Rimulya, gusto niya na talagang mag-file ng mga kaso.
Naisabi niya na yan noon eh. Kaya nga naghahanap na rin ng mga tao. Oh, bakit wala pang kinakasuhan si Ombudsman Boying? So at least ito mayroon ng isa. Medyo sigurado na tayo dito. Kasi ano na eh, ah, ano, pinag-usapan na ito na kakasuhan na. Kasi ano na yan, tapos na ang preliminary investigation yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Si Manny Bunuan, dati ano ito, relax siya. Sabi niya, walang ebidensya sa kanya. Eh ngayon, hindi na siya pinapaalis papunta ng US. Nasa precautionary hold departure order. Si Jinggoy, alam niya na ano na yan, susunod na yan, warrant of arrest na yan. Kaya ano na yan, grabe na ang taranta na yan ngayon si Jinggoy Estrada kung ano nang gagawin. Oh, kasi hindi niya rin yan mapipigilan. Mabibigat tong mga kasong ito. And then, makukulong po yan, makukulong. Kasi non-bailable ito eh. Non-bailable po itong mga kasong ito. Plunder. Hmm. Ano na yan? Kaya yung yabang ni Alan Peter Cayetano, nasabi niya, anong sabi ni Alan Peter Cayetano? Hmm? Oh, pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano na hindi daw siya natibag. Hindi daw natibag ang Senado under sa kanyang leadership. Huwag siyang magsabi kasi ito si Jinggoy pag naaresto yan. Ang impeachment, ang problema sa impeachment, kahit wala na si Jinggoy, kailangan pa rin nila ng 60 na boto. Kasi ang nakalagay kasi sa konstitusyon, kailangan ng 2/3 ng lahat ng members ng Senado. So ibig sabihin, kahit nagtatago si Bato, counted pa rin yan as senador ng Pilipinas. So ibig sabihin, yung 2/3, kailangan 2/3 16. Kaya kahit magtago si Bato, hindi na yan kailangan pa rin makakuha ng 16 sa impeachment. Yan yung problema. Anyway mga kabunyog, balik tayo diyan. Itong si Cayetano, ano na siya ngayon? Nakikita niya problema niya to. Kaya yung yabang ni Cayetano, ano lang 'yun, pang maiksing panahon lang 'yun. Pag lumabas na ang mga kaso nila Jinggoy Estrada at isyuhan na 'yan ng arrest warrant, pababawasan na. Ha? Oh.